What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is January 1, 2026 and we are now looking, joke lang, wala tayo sa PSEI ngayon, no? So, para sa video na to, gusto ko lang i-share yung kung magkano nga ba yung kinita ko sa taong 2025, no? Kasi nung last year, gumawa rin ako ng video kung magkano yung kinita ko ng 2024. Ngayon naman, tingnan natin kung magkano yung kinita ko ng 2025, no? So, anong nangyari is, pinakahuling week na ngayon, ito, no? Ayan. Pinakahuling week na ng 2025, itong week number 15. Pero, hindi ko lang sure kasi meron pa siyang hanggang 2 pa hanggang bukas pa yung ano ko. Tingnan ko kung gagawan pa natin ng video tong week 115 or jump na tayo sa week 116 kasi one day na lang naman no? Ngayon is January 1 and January 2 bukas yung market, pero I don't think masyadong malaki yung magiging gap between sa market value ng natin ngayon compared dun sa kinabukasan, no? So punta na tayo dito sa week number 15, na pakita ko lang sa inyo yung portfolio ko. Ayan, so nag-close yung market ng December 29, 2025. Ito ang pinahuling trading day, no, ngayong 2025, no. December 29, 2025, no, kasi yung next is January 2 na. So, January 2, 2026 na. So, ayun, papakita ko lang, no, yung naging portfolio ko. So, eto, nagkaroon tayo ng total market value na 464,579.37 and we have a portfolio gain or loss na ito yung unrealized gain natin ng 26,769.59. So, magkano nga ba ang kinita natin sa 2025? So, punta na tayo, balik na tayo dito sa ating Excel file. Ayan, so punta tayo dito lang sa estimated growth. Ayan, no, so sa sa year 2024, ang total deposited amount ko is 170,940. No, and compare sa 2025, mas malaki lang ng almost 3,000. No, yung 2024, no. So, double check na lang din natin, no, para alam nyo na hindi ako hindi ko kayo niloloko. Na tally naman siya dun sa ating nire-record, no, na total deposited amount. So, 170,940 plus 167,145 is equals to 338085. So, based dito sa week number 15 natin, which is yung latest natin, total invested money natin is 338085. So, 0-0 siya, no? So, tally naman sila. So, ayun, mas konti yung na-deposit natin ngayon 2025, pero yung gain natin noong 2024 is 24,661. Pero ngayon 2025, ang gain natin is 101,833.37. How crazy is that, bro? Grabe, no? So, yung with the percentage of 60.93%, that is only 1 year. Diba? So, last year, 14.43 lang tayo, no? Pero, nonetheless, binit natin pa rin yung PSEI nito. What more dito? Hindi lang natin na-beat yung PSEI, na-beat pa natin siya ng what? Almost 10 times. So, ayun, share ko na lang din yung ibang info dito, no? Nakatanggap tayo ng total dividend ng 2025 na 22,040 pesos. Parang ano siya, parang dividend per month ko is 1,837. Parang meron tayong 1,837 per month. Compared dun sa last year na meron lang tayong
total dividends of 9,653 and parang meron tayong dividend na 804 per month. So kung makikita nyo dito, meron akong growth per year, no? Etong parang mali yung title ko dito. Ano lang to etong 5% kasi 5% ng aking total market value, yun yung nakukuha kong dividendo, no? So anong nangyari tinali ko lang siya, no, kung magkano yung makukuha ko per year na dividendo. Ito yung per year, so ito yung per dividend per month. And ang nilagay ko ditong growth percentage is just 10%, no? Which is hindi pa natin nararanasan yan. Nung unang taon natin is 14% and ngayon is 60, almost 61%, no? Pero syempre, just be humble lang naman para wag natin masyadong itaas yung sarili natin and alam natin makatotohanan, no? Syempre, plus na lang yon pagka tumaas sa 10% yung ating growth, no, per year. So ayun lang, tiningnan ko lang dito kung hanggang saan kami. Ito nga pala guys, ito yung estimate na gastos ng family namin per month, no? Tiningnan ko lang kung at what year magtatama yung aming gastos per month sa dividend per month, no? Para we live off of dividends na nga, ano? Yun yung dream. And naglagay ako dito ng 3% inflation per year, no? So 25,000 tumataas siya ng 3%, no? Taon-taon, no? So actually target ng Philippines is 2% lang, pero ginawa ko na ng 3%. Pero syempre alam naman natin na minsan mas mataas pa sa 3% yan, eh. Pero ayun lang, sample lang naman ito, no? So it turns out na sana ba yun? Dito siya nasa week number sa year number 24. Grabe, sa 2047 pa kami magli-live off of dividends. Pero again, we'll never know kung anong mangyayari sa market. Paano kung nagtuloy-tuloy yung 60%, no? Edi wow. Pero malay natin, di ba? Hindi naman imposible kasi nagawa natin, no? So dito nga pala, pakita ko na lang din sa inyo. Meron ako ditong isa pang estimated growth. Etong data na to, ginawa ko to noong 2024 pa, nung nakuha ko to. No, hindi ko alam bakit ang laki ng deposited amount ko noong 2025 dito. Pero etong deposited amount ko dito, included na to yung 170,000, no? Tingnan nga natin, minus natin. Tingnan ko magkano yung nilagay ko na deposited amount. 773 minus 170, 940. So, in-estimate ko pala sa 2025 na makaka-invest ako ng 246,000. Grabe. Tapos, ang total lang na na-invest natin ng 2025 ay 167. Kalahati naman. No, pero, ayun, naglagay lang ako ng 10% growth dito. Tapos yung gain or loss natin 41,777, no, which is sa total or yung nangyari in reality is 101,000, no? How crazy is that? So ayun, ang estimated value ko dito na mag-end in 2025 is 459,000, pero nalampasan natin kasi nakaabot tayo ng 464,000. So, tingnan na lang natin kung eto ba talaga yung magiging end ng ating market value for the 2026, no? We'll see. Dito pala 600. 687, tapos dito 629. So, ayun, yun lang, no? So, ayun lang, recap lang, no? Sa year 2025, nakapag-invest ako ng 167,145 and
kumita yung 167 natin. Actually, with the help na yan nung yung pera natin last year, na nung 170, no? Kumita tayo ngayong taon ng 2025 ng 101,833.37, and that is almost 61%, no? So ayun lang, crazy lang, ang saya lang na sana magtuloy-tuloy. And so with that, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe para masubaybayan mo itong investing journey ko, no? From time to time, nagbibigay rin ako ng mga tips dito, and sometimes may mga insider news din tayo, no? Pero syempre, it flew by lang naman, or minsan sobrang bihira, no? So ayun lang, maraming salamat. JP out.